Nagsimula ang movie sa isang conference ng United Nations Global Warming sa New Delhi, kung saan ay winarningan ng paleoclimatologist na si Jack ang mga delegates na magkakaroon ng polar catastrophe ang mundo, at dahil dito ay magyayelo ang lahat ng mga bagay. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ni Terry Rapson na isang representative ng Atmospheric Administration na nagsimula na ang climate change. Pagkaraan ng ilang linggo ay tinamaan ng kakaibang weather condition ang iba't ibang bahagi ng mundo, at sa Japan ay makikitang inulan sila ng mga naglalakihang mga hailstone kaya't namatay ang ilang mga tao doon. Samantala ay ipinakita sa monitoring station ni Terry sa Scotland na biglang bumagsak ang temperatura ang ilang bahagi ng karagatan, at nakita ng mga astronaut ang mga malalaking nabubuong mga bagyo sa kalawakan ng mundo. Samantala sa Washington ay makikita nating ihahatid na ni Jack ang kanyang anak na si Sam sa airport dahil sasali ito sa isang decathlon sa New York. Nagagalit si Sam kay Jack dahil palagi itong busy sa kanyang trabaho. Pagkadating nila Sam sa New York ay nakita nila ng kanyang mga kaibigan ang mga ibon na tila may tinatakasan sa kalangitan. Samantala ay tinawagan ni Terry si Jack at ipinaalam niya dito ang tungkol sa nakita nila sa monitoring station, at sinabi din niya na napakabilis nang lumalapit ang polar catastrophe at wala na tayong oras upang makatakas, at sa monitoring center sa California ay nakatanggap ng tawag ang isang technician na umuulan na ng mga hailstone sa LA, at pagtingin niya sa TV ay nakita niya na sinisira na nga ng kasing lalaki ng mga golf ball ang LA, kaya't agad niyang tinawagan ang kanyang boss upang mag-issue ito ng tornado warning sa state of California, ngunit huli na ang lahat, at makikitang pinaligiran na at winasak na ng mga tornado ang buong bayan, kaya't nagkaroon na ng emergency meeting ang Office ng Global Change sa Washington, D.C., at pinag-usapan nila doon ang mga pangwawasak ng masamang panahon at iginiit na may nangyaring mali. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Jack na kaya nangyayari ang lahat ng ito ay dahil sa North Atlantic Currents. Ang currents ay dala ng napakabilis na pagkalusaw ng polar ice na dulot naman ng global warming, at binanggit niya na simula pa lang ito at sa susunod na mga araw ay magiging mas malala pa ang panahon. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa Vice President at sinubukan niyang ipaunawa dito na nasa delikado na silang sitwasyon. Dahil maaari nang sumabog ang polar at kinakailangan ng i-mass evacuation ng northern states, ngunit hindi naman siya sineryoso ng Vice President. Samantala sa UK ay umulan na ng napakaraming snow kaya't nagpadala na ng mga helicopter sa Royal Palace upang iligtas ang kanilang queen, at nang madaan sila sa mata ng bagyo ay nagyelo ang tatlong mga helicopter kaya't nagbagsakan ito, nagawang makaligtas ng isang piloto ngunit pagbukas niya ng pinto ay agad siyang nagyelo at namatay. Samantala sa Manhattan ay sinubukang bumalik nila Sam sa Washington DC ngunit hindi naman makaalis ang mga sasakyan ng dahil sa sobrang lakas ng ulan, kaya't naglakad na lang sila sa mga kalye. Pagkatapos ay bigla na lang lumabas ang isang tsunami at nilamon nito ang buong lugar pati na ang mga skyscraper at ang Statue of Liberty, at upang makaligtas ay agad na nagtatakbo sila Sam sa National Library. At sa kasawiang palad ay libo-libong mga tao ang nalunod at pinatay ng rumaragasang mga tubig. Pagkatapos ay nakita nila Jack na may tatlong napakalalaking mga bagyo ang nabubuo sa iba't ibang bahagi ng mundo, at nakita nila na may papalapit na bagyo din sa US, at may 48 hours na lang sila bago magyelo ang lahat ng mga bagay. At sa Europe ay nagsimula na ang polar state. Samantala ay nakakita si Sam ng telepono na nakalubog sa tubig at nilusong niya ito upang matawagan ang kanyang mga magulang, kaya't sinabi sa kanya ni Jack na manatili ka lang sa loob ng building hanggang sa makaalis na ang bagyo, dahil kung lalabas ka ay agad kang magyayelo at mamamatay. Kaya't natakot si Sam sa narinig ngunit sinabi ni Jack na huwag kang mag-alala at ililigtas kita dyan. Pagkatapos ay sinabi ni Jack sa meeting ng mga opisyal na kailangan ng dalhin ang mga residente ng southern states sa Mexico, ngunit hindi na naman siya sinang-ayunan ng Vice President. Tinanong din siya ng presidente kung ano ang mangyayari sa mga residente. Huli na ang lahat dahil kapag lumabas sila ng bahay ay agad silang magyayelo at mamamatay, at ang pinakamaganda nilang gawin ay ang manatili na lang sila sa loob ng bahay hanggang sa humina na ang bagyo, at sa wakas ay pumayag na din ang presidente sa kanya, kaya't ipinag-utos na nito sa National Guard na ilipat na ang mga natitirang mga residente ng South. Samantala ay nakita ng mga tao sa library na may mga naglalakad sa gitna ng yelo sa labas, at naisip nila na baka pupunta ang mga ito sa mas mainit na states kaya't nagsunuran na sila. Winarningan sila ni Sam dahil alam niya na delikado sa labas ngunit binaliwalaan lang siya ng mga ito, at makikitang may mag-asawa nang namatay ng dahil sa sobrang lamig. Samantala ay gumayak na sila Jack, Frank at Jason upang pumunta sa New York, at sa library ay naghanap sila Sam ng mga pagkain at nakakita sila ng ilang mga vending machine, at kumuha din sila ng ilang libro upang sindihan ang mga ito sa fireplace. Pagkatapos ay nilagnat si Laura kaya't nawalan ito ng malay. Hinanap nila Sam kung ano ang dahilan at nakita nila na may sugat pala ito sa binti. Sinabi ng isang babaeng medic doon na kailangang maturukan ng penicillin si Laura dahil kung hindi ay maaari siyang maputulan ng paa, kaya't nagpasya sila Sam na maghanap ng gamot sa barko sa labas. Samantala ay nalaman ng Vice na naaksidente at namatay ang kanilang
kanilang presidente habang ine-evacuate ito, at ang mas malala pa dito ay nakita ng mga researcher na ang mata ng bagyo ay lumipat na sa New York, at sa ibang lugar ay dahan-dahang naglalakad sila Jack at Jason sa snow, ngunit biglang bumagsak si Jason nang dahil sa sobrang pagod, kaya't hinila na lang siya ni Jack. Nakarating na sila Sam sa cargo ship ngunit naamoy sila ng isang grupo ng mga asong lobo, pagkatapos ay nakakita na sila Sam ng gamot sa kusina ng barko at bigla silang inatake ng mga asong lobo, ngunit nagawa naman nilang makatakas sa kabilang kwarto, at makikitang nakagat ng mga asong lobo si JD ngunit nailigtas nila ito. Pagkatapos ay nakita ni Sam na lumiliwanag na ang kalangitan sa labas, kaya't naisip niya na malapit na sa kanila ang mata ng bagyo at wala na silang oras na natitira, kaya't agad siyang nagpahabol sa aso sa kusina at isinara ang pinto. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi naman makatayo si JD kaya't hinila na lang nila ito. Samantala ay nakita din ni Jack ang mata ng bagyo, kaya't agad siyang naghukay sa mga snow at sa kabutihang palad ay nakakita siya ng isang bukas na vent ng bahay at pumasok na sila dito, at ilang sandali ay biglang nagyelo na ang lahat ng mga bagay sa labas. Samantala ay saktong nakarating na din sila Sam sa library, at nagkukumahog sila upang mapanatili ang apoy sa fireplace dahil ito lang ang makapagliligtas sa kanilang buhay mula sa nakamamatay na lamig. At sa kabutihang palad ay nagawang mapag-apoy ni Jack ang isang stove, pagkatapos ay nagising si Jason at nakita niya na nagyayelo na ang buong lugar, at nang mawala na ang mata ng bagyo ay nagplano na si Jack na ipagpatuloy na ang kanilang misyon, at sa wakas matapos ang ilang linggo ng mapaminsalang sama ng panahon ay nakakita na ng ilang magagandang mga senyales ang International Space Station. At napansin nila na nawala na ang bagyo sa Europe, at sa unang pagkakataon ay nakita na din nila sa wakas ang mga kalupaan. Samantala ay nakita na din ni Jack na maliwanag na ang kalangitan at sumikat na din ang araw, at sa kanilang paglalakad ay nakita nila ang nagyayalong Statue of Liberty at ang ilang mga barko na nakalubog sa snow, at sa wakas ay nakarating nila sa Manhattan. Ngunit pagkarating nila sa library ay nawala na sila ng pag-asa nang makita nila na nilamon na ng yelo ang buong building, at nang papaalis na sila ay nakakita sila ng isang maliit na butas sa snow, kaya't agad silang pumasok dito upang hanapin si Sam. At sa kabutihang palad matapos ng ilang sandaling paghahanap ay natagpuan nilang buhay pa pala si Sam at ang mga kasamahan nito nang dahil sa apoy, at sa wakas ay nagkita na silang mag-ama pagkatapos ng ilang linggo ng kanilang pagkakahiwalay. At sa Mexico ay sinabi ng bagong presidente na magsasagawa na siya ng isang major rescue operation upang mailigtas ang iba pang mga na-stranded sa northern states, at sa huling eksena ay nakarating na ang mga helicopter sa Manhattan kung saan ay nakita nila ang ilang mga tao na naghihintay sa mga rooftop upang may rescue sila doon. Nakuha na din nila sila Jack at Sam at sa wakas ay dadalhin na silang lahat sa South. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe